Okay, so hello again. So this is the continuation of our previous discussion. So nung nakaraan, na-discuss na natin sa chapter 7 and 8 yung ating accounting equation as well as the double entry bookkeeping system kung saan pinag-aralan natin kung paano ba nag-increase or nag-decrease ang isang asset, liabilities, and owner's equity, no? And kung paano ba siya naging debit and credit, we also learned the different account titles under assets, liabilities, and owner's equity. So in this part, we will continue the discussion by giving an example of a real business problem. Okay? So, magbibigay tayo ng actual business transaction at paano ba natin ma-identify doon sa business transaction natin na yon kung ang isang asset, liabilities, owner's equity ba ay nagdagdag or nabawasan. Okay? So, at this point, we will use the accounting equation and T accounts para i-identify yung increase and decrease ng ating mga accounts. So, as you can see, we will use the business transaction of Puring Company. So, Puring Company has this transactions. So, first, we have here September 1. So, ang transaction ni Puring, kung mapapansin nyo, is for the whole month of September. Sabi natin sa accounting, we record transactions chronologically. So, based on dates, we follow the timeline. Okay? Dapat sunod-sunod po ito. And always remember then sa accounting, we follow the saying na never assume unless otherwise stated. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi lang sa isang transaction na yun lang po yung ating i-record. So, it is really important to analyze each transactions well. Okay? So, let's start with the first one, September 1. So, we have here the owner invested cash in the name of the business amounting to 300,000 pesos. So, ano pong ibig sabihin na yon? Yung may-ari daw naglagay ng pera sa negosyo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Nung naglagay yung may-ari ng pera sa negosyo, malamang nagkaroon ng pera ang negosyo. Kaya tayo nag-debit ng cash. Okay? Nagdagdag ng pera sa negosyo or nagkaroon ng pera ang negosyo, kaya debit natin ang cash. Sabi natin, kapag assets, ang increase niya ay nasa debit. Okay? Aside from that, sabi din natin sa double entry bookkeeping, kapag tayo ay may entry sa debit, there should be another entry for the credit. So, ano yung i-credit natin ngayon if we already have the debit? So, nung naglagay ka ng pera sa negosyo, syempre, nagkaroon tayo ng kapital. Yan. So, Puring capital is our credit. Same amount, 300,000. Now, bakit naman credit sa kanya? Nabawas ba yun? No. Kasi under liabilities and owner's equity, ang credit ay increase. Nung naglagay ka ng pera sa negosyo, nadagdagan ang kapital mo. Okay, nagkaroon ka ng capital, that's why it is a credit. Okay, so another, September 2. Nung September 2, bumili ka ng equipment for cash amounting to 50,000 pesos. Ibig pong sabihin, nung bumili ka ng equipment, pera po ang ginamit mo. No? So, dahil dyan, kung mapapansin nyo, lagi pong mauuna ang debit, ha? Huwag pong kakalimutan. Laging nauuna ang debit. So, debit, 50,000 kasi nadagdagan ka ng equipment dahil bumili ka. So, ibig sabihin, nagkaroon ng equipment ang negosyo mo. At dahil pinambayad mo ay pera doon sa binili mong equipment, nabawasan ngayon ang pera mo. So, that is credit. Ang bawas sa assets ay credit. Okay? Next, acquired service vehicle through credit amounting to 50,000 pesos. Now, ano yung nangyari? Bumili ka daw ng service vehicle pero through credit siya. Okay? Ano ibig po sabihin na yon? Nung bumili ka ng service vehicle, malamang nagkaroon ng
vehicle ang negosyo mo. Nung nagkaroon ng vehicle ang negosyo mo, syempre, dagdag yan kay service vehicle. Debit, 50,000. At dahil through credit siya, pag sinabi kasi credit, it's either credit card, halimbawa, ang gamit natin. Pag credit card, di ba, utang. So, therefore, nung bumili ka through credit, sino ang may utang dito? Ikaw ang buyer, so ikaw ang may utang. So, saan tayo mapupunta? Sa liabilities. Anong particular liability? That is accounts payable. Bakit accounts payable? Pay kasi ikaw ang may dapat na bayaran dahil ikaw ang buyer. Ikaw ang bumili. Okay, so that is credit. So, dagdag po ba to bawas? Dagdag kasi we are talking about liabilities. Nadagdagan ang utang mo or nagkaroon ka ng utang. Okay? Next. Sabi dun sa 7, bought furniture amounting to 30,000 and you made a partial payment with cash and incurred an accounts payable for the balance. O, ayan. Sabi natin, bumili daw tayo ng furniture. Yung furniture ay nagkakahalaga ng 30,000, pero hindi mo siya binayaran ng full. Ang binayaran mo lang ay 10,000 at meron ka pang utang na 20,000. So, nung bumili ka ng furniture, syempre, nadagdagan ang furniture mo. That is 30,000. At nagkaroon ka ng credit na 10,000 kasi nabawasan yung cash mo kasi nag-down payment ka ng 10,000. Ngayon, kung makikita nyo, balanse ba siya? Hindi, di ba? Kasi 30,000 dinagdag sa assets mo, nabawasan ka ng 10,000. Saan yung 20,000 na nawawala? Okay? So, yung 20,000 nasa kabilang side, no? So, yung kanina, 30,000 minus 20,000, minus 10,000 equals 20,000. So, dito naman sa kabilang side kasi may equal sign tayo, di ba? Ayan. So, sa liabilities, dahil meron kang utang na 20,000, credit natin siya. So, balance na tayo kasi may 20,000 sa kabila. Dito naman sa kabila ay may 20,000 din kasi 30 minus 10 equals 20. At kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi natin compound entry. Dahil meron tayong isang debit na 30,000 at dalawang credit, yung 10,000 at yung 20,000 equals to 30,000 din. Okay? Isang debit, dalawang credit. So, balance pa rin kasi same 30,000 yung both sides. Okay? So, yan. Compound entry yan. Now, let's move to the next one. So, 9. September 9, sabi dito, paid cash to the local government for business permit. Yan. Nagbayad ka daw ng business permit. Pinera mo yung pinambayad mo. So, debit muna tayo. So, ang debit niya, syempre, expense yon, no? Ang tawag sa expense na yon ay permits and licensing. Bakit po siya naging expense? Kasi, nung nagbayad ka ng local government, sa local government for business permit, gumastos ka. Basta kapag may word na paid, usually expense yan. Okay? So, nung nagbayad ka, usually lang hindi ibig sabihin madalas expense. Kasi halimbawa, ito, binayaran mo yung utang mo. So, hindi siya magiging expense. Okay? I-analyze natin maigi yung transaction. Ito kasi, ang binayaran mo dito, yung business permit. So, ang expense dito ay business permit. Ang tawag natin doon ay permits and licensing debit. Kasi, again, ang debit, dagdag sa expense, pero bawas sa owner's equity. Kaya kung mapapansin yun, naka-minus yan. Dagdag sa expense ang debit, pero bawas sa owner's equity. Okay? So, aside from that, dahil cash ang pinangbayad mo, nag-credit tayo ng cash. Bawas sa cash. Okay? Bawas kay owner's equity, bawas kay cash, so that is balance. Okay? Next, 15. Sa 15, sabi, you rendered services of 17,000, 12,000 in cash, and 5,000 on credit. Ano pong ibig sabihin ng rendered services? Pag sinabing rendered services, ibig sabihin po nun, bigay ka ng serbisyo mo. Halimbawa, si Puring Company ay isang beauty salon, no?
beauty salon ang services ay ang industry ni Puring. Okay? So, nung nag-render ka ng service, it's either nagpa-massage, nagpa-mani-pedi, so sabihin natin ganun, yung services na binigay niya, ang total nun ay 17,000. 12,000 lang yung binayaran sa cash at 5,000 doon on credit. Ibig sabihin, gumamit siya ng credit card or kaya utang ito. No? So, dahil utang ito sa'yo at hindi pa siya nababayaran, maraming entry dahil tatlong amount yung nakikita natin, di ba? Nung nag-render ka ng services na 17,000, 12,000 daw yung binayaran. So, 12,000 yung binayaran, kaya meron tayong dagdag sa cash na 12,000. At ito, may on credit na naman. Pero this time, buyer ka ba o seller? This time kasi seller ka. So, nung seller ka at nagkaroon ng credit, ang may utang ay ang customer mo. Okay? So, si customer ang may utang, kaya debit ulit kay accounts receivable kasi may dapat kang matanggap kay customer na 5,000 pesos. So, kung mapapansin nyo, may dalawang debit na tayo. And this equals to 17,000. So, saan mapupunta ngayon yung credit natin? So, dahil nag-render ka ng service, kumita ka. So, nung kumita ka, napunta tayo kay revenue. Kasi nagkaroon ng revenue nung tayo ay kumita. And that is credit 17,000. So, yung dalawang debit natin kanina, 12 plus 5 is equal to 17. And yung ating revenue under owner's equity is 17. So, equal pa rin ang ating accounting equation. Alright? So, nakuha na ba? So, yan. Next is 17. Sabi naman sa 17, nagbayad ka daw ng advertising expenses. So, gastos na naman, no? So, nagkaroon tayo ng gastos. Ang debit natin, unahin lang ulit natin yung debit. Nagkaroon tayo ng advertising expense, that is 8,500. Again, ang expense, dagdag sa debit, pero minus sa owner's equity. Okay? And, dahil silent, pag sinabi mong silent, walang sinabing cash or on account or on credit. Pag silent na ganyan, therefore, automatic sa cash yon. Okay? Nabawas siya sa cash na 8,500 pesos. Okay? Now, 19. Nung 19, sabi, pay the accounts payable last September. O, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na usually lang, lahat ng may paid ay expenses. Usually, but not necessarily all. So, dahil dito, kung mapapansin nyo, di ba nung 7, may utang tayo na 20,000. Ngayon, sabi nun sa 19, magbabayad na daw tayo ng utang natin. So, wala tayong expense, di ba? Kasi nagbayad ka ng utang mo eh. No? Nung nagbayad tayo ng utang natin, so, syempre, ano yung na-debit ngayon sa atin? Okay? Dahil nagbayad ka ng utang mo, nabawasan ang utang mo. So, debit liability, that is accounts payable, 20,000 pesos. No? Nung nabayaran mo yung utang mo, nabawasan siya. So, dapat kasi babawasan natin yung utang mo eh. Tama? At nabawasan ka ng cash. So, balance pa rin. No? Kasi parehas na bawas dun sa both sides. And next, 25. 25, you collected 2,500 out of 5,000 credit revenue. So, ngayon naman, nag-collect. No? So, dahil ikaw ang nag-collect, dahil daw dun sa credit revenue ng September 15, ano ba nangyari dito? Nakagrend ka ng service pero may utang na 5,000 sa'yo yung kliyente mo. Ngayon, nakakolekta ka na doon sa utang na yon ng 2,500. No? So, dahil nagkolekta ka ng utang ng customer mo, nadagdagan ang cash mo. Okay? Yan, nadagdagan ang cash mo ng 2,500 at nabawasan na syempre. Binawas na natin sa utang ni customer yung isang 2,500. So, kaya nabawasan yung receivable mo kasi nagbayad na siya ng partial. So, 2,500 na lang ngayon yung matitira dyan. No? Debit, cash, 2,500. Dagdag yun sa cash kasi nagbayad na si customer. At
credit sa accounts receivable dahil nagbayad na siya, nabawasan yung utang niya. Okay? And last, sabi natin, you paid your employees 12,000 pesos. So, nung nagbayad ka ng empleyado, nagkaroon ka ng gastos, no? So, dahil nagkaroon ka ng gastos, yun ang debit natin. Debit, 12,000 pesos, nadagdagan ng expense mo, pero nabawasan ang iyong equity. So, dahil dyan, nabawasan din ang cash mo, no? Na 12,000 pesos. Ngayon, paano natin ma-verify na talagang tama yung ginawa natin? No? So, malalaman lang natin kung tama yung ginawa natin kapag yung ating accounting equation na assets equals liabilities plus owner's equity ay balanse. So, sa dami ng transaction natin, paano mo ngayon malalaman kung nagbalanse ka? So, try natin. Ano po? So, sige. Computein natin ngayon. Yan. Nung nag-record na tayo ng mga debit and credit natin, double check na natin kung tama ba. Yan. Computein natin kung magkano na lang ang cash. Pag nag-compute kayo kung magkano na lang ang cash, so syempre, lahat ng dagdag kay cash plus, lahat ng nabawas kay cash minus. No? So, kapag na-compute na natin yan, so ang cash natin ay 205,000. Lahat ng naka-red yan ay minus, no? Lahat ng walang red plus yon. Ibig sabihin na dagdag yon sa'yo. Okay? So, yan. So, accounts receivable dahil nabawasan na siya kanina, sabi ko sa inyo, naging 2,500 na lang. Ang equipment, wala naman ng iba. So, 550,000. Same with service vehicle. And furnitures and fixtures. Now, how about accounts payable? Sa accounts payable, nagkaroon ka ng utang na 50. Nagkaroon ka ulit ng utang na 20,000. Pero nagbayad na ikaw ng another 20,000. Kaya 50,000 na lang yung natitira mong utang. Sa capital, yun lang naman. So, same. Revenue, permits and licensing. As na tayo? Yan. Lahat ng expenses, tinotal na lang, no? 9,000, 8,500, and 12,000. So, that is 29,500. Ngayon, kukompute naman natin yung total assets natin. Nag-compute na tayo kanina, di ba? Ito siya. Nung kanina, na ginawa natin sa lahat ng assets natin. Compute natin kung magkano yung total ng lahat ng yan. So, ito na. No? Ilan kaya ang total assets natin? Yan. So, nung na-compute na natin lahat ng ending balances ng each account items, ang naging ending balance natin ay 337,500 pesos. No? And sa liabilities, ang total ay 50,000. Ang total owner's equity, o sabi natin, di ba, ang capital at revenue ay dagdag kay owner's equity, while ang expenses at withdrawals ay minus kay owner's equity. So, syempre, ima-minus natin yung dapat na i-minus. So, ang capital dagdag, ang revenue dagdag, ang expenses ay minus. So, ang total ay 287. Ngayon, sabi natin kanina, 300 plus ang assets. Dapat magbalanse yung kabilang side. So, paano natin gagawin? Ipag-plus natin ito. No? So, 337,500. At yung sa dulo na 287,500 plus 50,000, that is same. So, kung mapapansin nyo, ito yung equal sign, diba? So, ang total assets ay 337,500 at ang total liabilities plus owner's equity ay 337,500. So, meron na tayong balance. At kung mapapansin nyo, it should be double rule. Ano yung double rule? Ayan, dalawang guhit siya. Pag dalawang guhit, ibig sabihin, final amount yon. Kahit dapat dito ha, yung total accounts payable natin kanina, itong mga ito, dapat may double rule yan. Kasi that represents the final amount. Okay? So, yan. Balance po tayo. Ganyan po tayo dapat mag-double check kung yung dinagdag at binawas ba natin ay tama.
paano naman siya gawin using T-accounts? So, madali lang siya, no? So, galing dun sa worksheet mo, ang T-accounts mo, lahat lang ng debit ng cash, isusulat mo dun sa debit side. Kagaya na to. Lahat ng debit, kinuha niya. No? So, yan, lahat ng credit, kinuha niya. Ganun lang yon. Kapag T-accounts, always remember, ang nasa left lagi ay debit, ang nasa right ay credit. So, ganun lang po yung T-accounts. Sa total mo lang din yung total debit at ito-total mo lang yung total credit. However, sa pagto-total natin ng final amount ni cash, sabi natin kanina, balik tayo dito. Sabi nyo kanina, ang total cash ay 205,000. So, paano natin siya makukuha using this one? So, ang 205,000 na pinaka-total ni cash, ano ba si cash? Asset. So, ang asset ay debit account. So, dapat ang total amount or ang final amount ni cash ay ilalagay natin sa debit side. Okay? Kaya, 314,500 minus 109,500, that is 205,000. Okay? Kung mapapansin, nasa debit side siya kasi debit account. And naka-double rule. Okay? Ganun din, no? Yan. Kung mapapansin nyo, using T-accounts, ang comparison, same lang yan siya. Ang pinagkaiba lang ito kasi straight line method, pababa. Ito kasi, nakahiwalay ang debit sa credit. Okay? Ayun lang. So, lahat ng accounts, ganun ha, gagawin din natin. Sa T-accounts, gagawin nyo rin yung lahat. Accounts receivable, equipment, service vehicle, etc. Tapos, magko-compute din kayo ng total ending balance ng assets, ko-compute din ng total ending balance ng liabilities at owner's equity. Alright? So, ganun lang din siya. Alright? So, since we're done with the discussion, so, see you again on the next video. At ang next topic natin ay ang book of accounts. Malapit na tayo doon sa journalizing or sa pagre-record ng transaction. Diba sabi natin, we have 6 accounting process and we're done already with the identification and the analyzation of the business problems. So, yung next topic natin is on the recording and summarizing business transactions. So, thank you so much for listening and have a great day. Bye!